Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maraming salamat po sa paanyaya ng pamunuan ng church dito sa Tayabas at ng kanilang mga pastor upang sa umaga pong ito ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ipagpapauna ko na po, hindi po ako yung tumakbong vice president itong nakaraang eleksyon. Hindi rin po ako yung dating host ng Ito ang Maynila. Nagkataon lang po na mahilig po ako sa mga bordadong mga damit. Kagaya niya. Pagpapauna ko lang po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa Aklat ng Roma, which is one of my favorite books sa Biblia. Kwento ko lamang po ng kaunti yung aking buhay. Ako po ay naging mananampalataya sa Panginoon 1975 sa San Pablo City. Ang mga magulang ko po ay mga mananampalataya at lumaki po ako sa church, kagaya po ng marami sa inyo. Gayunpaman ay ang aking pong pagkaunawa sa tinatawag nating kaligtasan ay naiiba sapagkat hindi po na kikita ko sa aking sarili yung katiyakan ng kaligtasan. Ang aking pong paniniwala noon, nung ako po ay tumanggap sa Panginoon, 1975, please do not compute. Noong 1975 po, ang aking paniniwala sa aking buhay ay ito. Minsan ligtas, minsan hindi. Minsan ligtas, pero parang minsan hindi ako ligtas. Walang assurance of salvation. Kapag nagkakasala, parang I'm going to hell. Kung ako ay hindi nakasala the night before, I'm going to heaven. So, nakita ko po na ang aking buhay ay parang ang salvation po na aking pinaniniwalaan, tila man din ng mga panahon na yon ay para po bang revolving door salvation. Siguro po nakaka-relate kayo dito at makikita nyo rin yung sarili nyo na para bang ganito yata yung uri ng aking kaligtasan na meron ako, yung revolving door salvation na, alam po niyo yung revolving door? Diba? Okay. So yung revolving door po, yun yung umiikot. No? Umiikot po siya na minsan sabi ko, ligtas ako ngayon. I think I'm safe. And then maya-maya po maramdaman ko, nagkasala na naman ako. Okay, yun po yun. So, ligtas, nagkasala ako, nagsisi ako, ligtas ako kasi nagsisi na ako. Maya-maya, parang sabi ko, wow, nagkasala na naman ako. Nagkasala na naman ako. So, ang gagawin ko, magre-repent na naman ako. So, I feel saved again. And then, ano na naman sa ibaba? Guilty na naman. I feel guilty again. Parang, alam po niyo yung bang cycle na ako ba'y papasok talaga doon sa loob? Di ba kapag nagpaikot-ikot lang kayo sa revolving door, makakapasok ba kayo? Hindi eh. Ikot-ikot ka lang. And sometimes that is how we feel salvation. Parang pag nagkasala ako, balik na naman ako sa una. Sige, magsisisi ako, di ligtas uli ako. Nagkasala na naman ako, di repent na naman. And then when are you going to make sure, when can you be so sure that you are going to heaven? 1987 po magkaroon po ako ng further study na ipinagkaloob ng Diyos sa akin ang pagkakataon makapag-aral po sa then Cincinnati Bible College and Seminary. Napag-aralan ko po doon yung tinatawag nating doctrine of grace. At it was so liberating. Nagpalaya po ito sa aking buhay at palagay ko po, ito ay nagpapalaya rin sa marami sa atin. The doctrine of grace will set you free. Kasi maliwanag po kung ano ang sinasabi ng Diyos sa katiyakan ng kaligtasan. Kaya ngayon po, June 12, araw ng kalayaan, sana lumaya rin po tayo doon sa pagkabihag ng revolving door na yan na parang hindi ko tiyak kung ako'y ligtas o hindi. And one thing more that I would like to add, kung magkakaroon po ng goal na 100 by 2024 ang Tayabas Church of Christ, what kind of gospel are we gonna be preaching? Is it a gospel na walang katiyakan ng kaligtasan, yung minsang ligtas,
minsan hindi, minsan ligtas, minsan hindi. Kasi iba ang pakiramdam ko. Or are we gonna be embracing the assurance of salvation that the Bible teaches? Kaya nga po si Apostol Pablo sumulat, ang sabi niya sa Aklat ng Roma, kinakailangan akong magpunta dyan, verse 13. Pasok po tayo sa verse 13. Sabi doon, mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong nagbalak pumunta sa inyo, ngunit hanggang sa ngayon, ito ay nahadlangan. So sabi niya, gusto ko sana makapunta sa inyo, pero nahadlangan ako. Meron akong sasabihin sa inyong magandang balita, good news, amazing, amazing news, exciting news, liberating news ang aking ipapakita sa inyo. Kaya lang nahadlangan ako, kaya sabi niya sa verse 5, balik tayo, sabi doon, sumusulat ako sa inyong lahat. Kasi hindi nga siya makapunta, sabi niya, yung sasabihin ko sa inyo, susulatin ko na lang. Kaya nagkaroon po ng aklat ng mga Roma. Sinulat niya yung gospel, the gospel according to Paul. Ang ebanghelyo ayon kay Apostol Pablo. At ang kanya pong puntos dito, ang kanya pong tinutukoy dito sa aklat ng Roma is, how can a person be saved? Hindi po pinag-uusapan. Kapag binasa po niyo ang aklat ng Roma, hindi po niyo makikita doon kung papasok ba ang tao sa langit o sa impyerno. Hindi po yun ang pakay niya. Hindi po yun ang topic niya. Hindi po niya sinasabing there are two destinations, heaven and hell. Hindi po yun. Ang kanya pong topic sa Book of Romans is, how can a person be saved? And there are two ways, two operating systems by which a person can be saved. It is either by the system of law or the system versus the system of grace. So, klaro po kung ano ang point ni Apostol Pablo. Kaya nga po sabi niya sa verse 16 and 17, ito po yung pinaka-central theme, pinakamalaking tema niya sa aklat ng Roma. Ang sabi niya, verse 16 and 17, ito ay sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Verse 17, ito ay sapagkat sa ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So this is the book of Romans is the gospel, the good news according to Paul. Kaya nga po, anong ibabalita mo sa ibang tao? When you're going to reach 100 people by 2,000 years so that they can come to Christ, so they can embrace Jesus Christ, anong balita ang sasabihin mo sa kanya? Minsan, Brad, ligtas ka. Ay, pag nagkasala ka, ay, impyerno ka na naman. Ligtas ka kasi nagsisi ka. Ay, impyerno ka na naman. Is that the kind of good news that we're gonna be sharing with others? Hindi na. Bye-bye. I don't think that's the good news because that is not what the book of Romans is saying. And I'm advocating, akin pong itinutulak ang sinasabi ng aklat ng Roma. So itong good news, the good news according to Paul, punta tayo ng verse 18. Di ba kanina 1:16, verse 17, and then punta tayo ng verse 18, Romans 1:18. Ngayon, nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos. Wait. Akala ko ba, Paul, ang gospel ay good news? Grabe ka naman. Kasi simula pa lamang magsabi ng good news, bumanat ka na agad, sinimulan mo, ang sabi mo, ang galit ng Diyos. Anong magandang balita dito? Sasabihin mo magandang balita, pagkatapos uumpisahan mo sa galit ng Diyos? Parang may mali. Parang may mali dito, Paul, na ganon ang simula mo. Well, why? Unless we see the terribleness of the wrath of God with sin. Hanggat hindi mo nakikita at hindi ko nakikita kung gaano kagrabe sa Diyos, sa isang banal na Diyos ang kasalanan, gaano ito kasakit sa puso niya, we will never appreciate the blessedness of the righteousness of God that is through faith. Hanggat hindi ko nakikita at nasasalamin ang sarili kong makasalanan, at hanggat hindi ako lumuluhod at sinasabi ko, Lord, I am a sinner, hindi ko ma-appreciate ang blessedness ng biyaya ng Diyos and the assurance of salvation. Kaya pag sabi niya ng good news, verse 16 and verse 17, pasok siya doon sa, magsimula muna tayo sa umpisa. Galit ng Diyos. Maunawaan ninyo. Now, maliwanag po na kapag nakita po niyo yung first division ng Romans, when you're reading the book of Romans,
Romans 1:18 hanggang chapter 3 verse 23, never mind the chapter division. Yung 1:18 hanggang 3:20, ang maliwanag po doon mga kapatid is this: salvation from sin by works of law is impossible because of the universal sinfulness of man. Yung po yung tatalakayin niya mula verse 18, kaya nga nagsimula siya doon sa verse 18, ito ang galit ng Diyos sa kasalanan. Hanggang chapter 3 verse 20, pag binasa po nyo, it will show us the impossible way by which we can be saved because of the universal sinfulness of men. Kaya nga doon sa verse 18, ang kanya pong tinutukoy doon, 1:18 hanggang 24, ay ang mga hintil, ang mga unbelievers. Ang mga unbelievers po ay hindi maliligtas dahilan sa puot ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sila po yung nagkasala, ang mga unbelievers ay hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Habang pong nagsasalita si Apostol Pablo, verses 18 hanggang sa huling verse ng 1, ng 24, 18 to 24, tuwan-tuwa po yung mga Hudyo doon sa kabilang tabi. Sabi niya, hey, sige, pagalitan mo sila. Sige, banatan mo sila, Paul. Sabi ng mga Hudyo, sige, banatan mo. Makasalanan yung mga yan. Tumahimik si Paul. Sabi niya, sandali. Kahit kayong mga Hudyo na meron kayong hawak-hawak na Torah, Bible, Old Testament. Ang sabi niya sa chapter 2 verse 1 ay ito. Ang Hudyo ay hindi rin maliligtas. Bakit? Verse 1. Kaya nga wala kang maidadahilan. Ikaw din, kayong mga Hudyo, may pa-Bible pa kayo dyan. Nasa inyo ang Torah, nasa inyong first 5 books of the Bible, nasa inyo ang mga salita ni Moses. Wala kayong maidadahilan. Ikaw na taong umahatol sa mga Hudyo, sa mga hintil. Sapagkat kapag hinatulan mo ang ibang tao, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa, ito mabigat, dahil ginagawa mo rin ang gayong mga bagay. Makasalanan din kayong mga Hudyo. It speaks of the universal sinfulness of men. Lahat po ay makasalanan. Lahat tayo sinner. Ako sinner. Hindi ko na sasabihin kayo sinner, baka may magalit. Lahat po tayo sinners. Chapter 3, verse 10. Ito ay ayon sa nasusulat. Walang sino mang matuwid, wala kahit isa. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Universal sinfulness of men. Chapter 3, verse 23. Sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Luhod lang ang katapat nito sapagkat wala sa ating matuwid. Bad news, lahat. Ako nagkasala. Ayoko sabihin lahat, baka may magalit. Lahat. Sabi ng Bible, 3:23. Yung hindi nagkasala, sige po, kausapin na lang po niyo yung sarili ninyo. So, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 3. Kaya nga po sa verse 20, chapter 3, verse 20, yun po yung pinakaunang division ng Roma. Chapter 3, verse 20. Kaya nga, therefore, nag-conclude na po siya. Conclusion, kapag nakakita po kayo ng salitang kaya nga, or therefore, conclusion po yun. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang taong mapapaging matuwid sa harapan niya. Walang magiging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. No one can go to heaven by human performances. Kahit pa ang galing mo, kahit pa anong husay mo, if it is based on human performances, based on good works, hindi ka mapapaging matuwid. You will not be righteous. Grabe ito. Hindi ka righteous. Kasi ang ginagawa mo lamang ay sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Alam po niyo ang kautusan, maganda yan. Parang salamin yan. Sasabihin ng kautusan kung ano ang mali mo. Ang problema sa kautusan, kapag nakita mo na kung ano ka, kung anong problema mo, kung anong kasalanan mo, wala nang magagawa ang kasalanan, ang kautusan. Wala na po siyang magagawa. Hindi kanya maitutuwid, hindi kanya mapapatawad. Ano ka ngayon? Makasalanan. Tapos na po ang role ng kautusan kapag naipakita niya ang kasalanan mo. That's it. Paano ka magiging matuwid? Yun nga ang problema. Yun nga po yung sinusulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma. Kaya sabi niya, okay, ito ang solusyon. Verse 21. Pasok tayo sa verse 21. Dito pa lamang po papasok yung
yung assignment ko kay Pastor Julius. Ito po yung dapat ko talagang topic. Introduction pa lang ko yung kanina para makita lang muna natin yung kagandahan ng Book of Romans. Okay, verse 21, pasok ngayon kasi kanina nag-conclude na walang maliligtas. Subalit ngayon, but now, okay, switch na tayo. Kumbaga sa mga telenovela ay twist. May twist daw ang kwento, di ba? Yung mga dating mga api-api, sila na ngayon ang nananalo. Ayan. Dito rin meron sa verse 21. Subalit ngayon, but now, ang katwiran ng Diyos ay inihayag ng hiwalay sa kautusan. Ito ay pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang katwirang ito ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. So nakita po niyo yung contrast doon sa verse 20. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi saan sa pamamagitan ng verse 22. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Magkatabi po lamang yung verse na yon, hindi ito ay maliligaw. Sa verse 20, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sa verse 22, makikita ninyo, ito'y katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Maliwanag po yun. Kaya nga po mga kapatid, dito at ganito tayo magkakaroon ng ating kaligtasan, ang assurance of salvation. Chapter 61 verse 10. Makikita po nyo sa Isaiah chapter 61 verse 10. Sabi po, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Maliwanag po yun. Ako'y dinamitan niya ng garments of salvation at meron akong balabal ng kanyang katwiran. Philippians chapter 3 verse 9. And be found in Him, not having my own righteousness. Hindi yung katwiran ko, which is from the law, by that which is true faith in Christ. Ang aking papagindapat ay hindi sa pamamagitan ng aking katwiran, ng aking mabubuting gawa. And this is the good news that you need to share with your friends. It is not by your own righteousness. Paul is saying, Philippians chapter 3 verse 9, not having my own righteousness, which is from the law, yung paggawa ko ng mabuti. Hindi yon, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Paano po natin may describe yon? Ito po yung buhay ko na maitim at makasalanan. Ito po si Brother Jonathan na Ten Commandments, magsimula tayo sa Ten Commandments, pumapatay sa isip pa lamang, di ba? Galit, sabi sa verse dyan, galit pa lang, pumapatay ka na. Tumitingin sa iba na may masamang pagnanasa, pangangalo niya na. So, Ten Commandments, grabe si Brother Joe, itim na itim. Itim ang buhay ko, makasalanan. Plain and simple, sinner. Di ba? Pero, nagkaroon ng banal na dugo si Kristo at ibinihis niya at ako'y nagkaroon ng katwiran dahilan sa ako ay nilinis at binalutan ng kanyang banal na dugo. At kaya, bagamat ako ay may kasalanan po ba ako? Yeah. Pero ako'y nababalutan ng dugo ni Kristo. Nakikita pa po niyo yung mali yata ang illustration. Nakikita pa po niyo yung kasalanan ko? Oh, yeah. Lumalabas-labas pa. Pumipitik-pitik pa. Minsan, sabi nga po natin, chapter 7, verse 18 ng Romans, we do not have the ability to do good works. Nariyan pa yung kasalanan natin, pero tayo nababalot ng dugo ni Kristo. At ang sabi nga po dito sa chapter sa 61:10, we have the robe of righteousness. Hindi po lamang yung dugo ni Kristo, kundi ang ginawa po sa atin ni Kristo, binabalaan po tayo ng kanyang dugo. At sapagkat tayo nababalabalan ng kanyang dugo, ang atin pong itsura ngayon sa harap ng Diyos, ang tingin ng Diyos sa atin ngayon,
Ang tingin po sa inyo at sa akin, makasalanan, yes. Pero ang tingin po ninyo sa akin ay matuwid. Yabang mo! Hindi talaga ako matuwid. Makasalanan na ako eh, oh. May kasalanan ako. Kaya nabalutan ako ng dugo ni Kristo. Kaya ngayon ako ay may robe of righteousness. Mabuti ako sa Kanya. Malinis ako sa Kanya. Kaya when we take the Lord's Supper, ano po suot ninyo? Hindi po ito suot ninyo. If you are in Christ Jesus, you have the blood of Jesus Christ, and therefore because you have the blood of Christ, you have the righteousness of Christ. Kaya, Panginoon, salamat sapagkat ako pala'y matuwid, bagamat ako ay makasalanan. And that is the good news that Paul was trying to drive. Maganda po ang sinabi ng Cornerstone, my hope is built on nothing less. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Ano po yon? Dressed in His what? Righteousness alone. How do you stand before God? Faultless. Stand before the throne. Faultless God. Hindi ako faultless. Yes, in a sense, you are still patumba-tumba. Kasalanan dito, kasalanan dyan. Masama ang isip dito, masama ang isip dyan. But because of the righteousness of Christ, you stand faultless before the throne. Not because of your own righteousness, Philippians 3:9, but because of the righteousness of Christ. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Verse 24, ang lahat ay pinapaging matuwid. Ito na ngayon, lahat nagkasala. Napansin po ninyo, kanina ang lahat ay nagkasala, pero ngayon naman ang lahat ay pinapaging matuwid. Paano tayo pinapaging matuwid? Pinapaging matuwid ng Diyos na walang bayad. Walang bayad. It is a free gift. Grace is a free gift of God. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusan na kay Kristo Jesus. Sabi po sa ESV, and are justified by His grace as a gift. Hindi po tayo nagbabayad. When you come to church on Sunday, hindi po ito bayad sa pagliligtas ni Kristo. Makapunta sa kapilya. Bakit? Magbabayad ako sa ginawang pagliligtas ni Kristo. No. You don't make a payment for something that was given to you freely. Tama? Bakit ka magbabayad? Libre. Sabi ng tricycle driver, wala pong bayad. Ngayon, libreng sakay. Hindi, ito na talaga. Hindi, wala nga akong bayad. Minsan hindi tayo marunong makinig kung anong ibig sabihin ng libre. Because when we come to church, Lord, bayad ko ito, paboran mo ako. Hindi, napaboran ka na. May righteousness ka na. Kaya ka narito so you can celebrate the salvation that you have in Christ Jesus. That's why there is joy. And that is exactly what grace means, charis in Greek, which is joy. 3:25, siya ang itinalaga ng Diyos na siyang handog sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang dugo upang ipakita ng Diyos ang kanyang katwiran ay pinagpaliban niya ang katulan na sa mga nakalipas na kasalanan. Mula po sa mga Old Testament people, hindi muna niya binigyan ng kaparusahan ng mga Old Testament people because they were looking forward to the death of Christ. Romans 3:24-25 teach us two things. Salvation is a gift. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. By grace through faith. Wala tayong ginawa para sa kapatawaran ng ating kasalanan. It is a gift. Second, Jesus is our propitiation. Si Jesus ang pampalubag loob, si Jesus ang nag-alis ng galit ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, believing on Jesus and trusting on Jesus, believing in the Word of God and trusting on Jesus, siya ang nag-alis ng galit ng Diyos. Verse 26, ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katwiran sa kasalukuyang panahon sapagkat siya ay matuwid
at tagapaging matuwid. Sino nagpapaging matuwid sa inyo? Kayo? Hindi po. Ang sabi po ng verse 26, siya ay matuwid. God is holy, and yet dapat as a holy God, He must strike you with punishment. But no, bagamat siya holy, siya rin po ang nagpaging matuwid sa atin, sa kanila na na gumagawa, hindi, na sumasampalataya kay Jesus. Verse 27-28, saan pa makapagmamalaki? Wala na. Kaya nga luhod ka na lamang, Lord, ako'y makasalanan, yet I am standing before you faultless. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Sa pamamagitan ng mga gawa? Are you saved? Through and by the operating system of the law? No, hindi. Sabi ni Paul, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya kinikilala natin na ang tao ay pinapaging matuwid, nagiging pinatatawad sa pamamagitan ng pananampalataya. And take note of that word, hiwalay, apart from. Hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sandali, wala bang kahalagaan ng kautusan? Wala bang halaga ang mabubuting gawa upang maligtas? Let me explain it to you a little bit before I finish. Bago po magkaroon ng katanungan and loose ends. Let's show the illustration. As far as the relationship of faith and good works concerned, yung nakita po yung itaas, forgiveness of sin and eternal life. As far as the forgiveness of sin and salvation is concerned, ang meron pong direktang may kaugnayan doon yung nasa ibaba, yung faith. Ano po yung faith na yon? Kasi ang sabi ni Paul sa chapter 3, verse 28, ang tao ay pinapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng gawa ng kautusan. So what is directly responsible to forgiveness of sin and salvation is your faith. Yung pananampalataya mo, yung ugnayan mo, believing on the Word of God, believing in the Word of God, and believing on Jesus, trusting Jesus as Savior. Yung good works, may kinalaman po yung sa pananampalataya. Kasi ang sabi ni James, ang sabi po ni James sa chapter 2 verse 22 ay ganito, ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. So ang may kaugnayan po talaga yung good works para po sa pananampalataya yun. Because you cannot show your faith. Gaano po ba kalaki ang faith ko? Gaano kalaki ang pananampalataya nyo? Hindi ko po makita ito. Minsan nga, pwede natin ipakita, pero plastic, paimbabaw. So hindi natin talaga nakikita kung ano po ang laki ng faith. Paano nakikita ang pananampalataya? Through good works. Pero makikita po nyo na hindi po directly related yung good works doon sa eternal life and forgiveness of sin. Nakakaya ng sinasabi ng iba na kapag hindi ka nakadalo, punta ka sa impyerno pag dumating si Kristo mamayang gabi. Eh bakit ka pupunta sa impyerno? Kasi hindi ka umatin ng Sabado ng umaga, ng Linggo ng umaga. Oops, pwede na pala ako hindi pumunta ng church. Hindi mo naunawaan na ang good works may kanalaman sa pananampalataya. Na yung pananampalataya ngayon, ang siyang nagbibigay ng forgiveness of sin. Kasi ang sabi ng Efeso 2:8-9, ito ay sapagkat sa biyaya, kayo naligtas sa mamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang magmalaki ang sinuman. So wala pong kinalaman ng good works directly, meron pero indirectly, sapagkat po ang kahalagahan ng good works ay para sa faith so that you can demonstrate that you have faith. So do good works. You do good works. Hindi ka masamang tao sapagkat may pananampalataya ka. And therefore, nakikita po natin na hindi natin pinapawalang sala din o walang halaga. Kagaya ni Pablo, 3:31. Ang sabi po, ginagawa ba nating walang bisa ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Hindi po. Sa halip ay pinalalakas natin ang kautusan. Pinalakas po natin ang kautusan, pero hindi po ito directly related to forgiveness of sin. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, dati kong paniniwala
Minsan ligtas, feeling going to heaven kung hindi nagkasala. Minsan hindi ligtas, pakiramdam ko, feeling going to hell kapag nagkasala. Lahat po pala ito ay mali. At dapat alisin. So what should we do? Ito po ang aking masabi. Always believing, always trusting that Jesus is your Savior. Because 1 Peter 1:5 says, kept by the power of God through faith for salvation. Hanggat naroon ang iyong pananampalataya, ikaw ay naniniwala at dapat maniwalang mayroon kang kaligtasan. Doing good works is the product is the evidence of salvation. But you are saved. You are saved. And you have assurance of salvation because you are always believing, always trusting by the power of God. Through faith, you are kept. Assurance of salvation. Tumungo po tayo at magbulay-bulay. Do you have assurance of salvation today? Meron ka bang katiyakan ng kaligtasan o ikaw pa rin yung taong hindi lumalaya sa minsan ligtas, minsan hindi? Tumungo kayo at makipag-usap sa Panginoon sa ngayon upang kayo'y mapalaya doon sa kawalan ng katiyakan ng kaligtasan. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas, if you are not believing and trusting on Jesus as Savior of your life, the only Savior of your life, and you are still relying on your good works to go to heaven, which the book of Romans denies. Tinatanggihan. You need to accept Jesus as your personal Lord and Savior. And today, June 12, 2022, isipin mo na sa araw na ito, pinalaya ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat sa mapagpalayang aklat ng Roma, which is the gospel, ang mabuting balita ayon kay Apostol Pablo. Set us free, O God. Liberate us and help us to experience the joy of salvation that is in Christ Jesus. Always believing, always trusting. In Him, we have the robe of righteousness. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen.